GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Makisilip sa mga may init at samut-saring impormasyong hatid ng Reporter's Notebook kasama ang 4G Antioxidant Capsule at Fitrum Double Strength. Matagal ko ring nakasama sa trabaho ang partner kong si Maki Pulido. Pero ngayong gabi, panahon na para maglipat ng pahina ang kanyang paglalakbay bilang isang mamamahayag. 15 taon na akong reporter. At sa bawat araw ng aking trabaho, Hi, sir. iba't ibang kwento at mukha ang nakasalamuha ko. Wala dito sa Kota Kinabalu, mga tatlong... Ngayong gabi, samahan ninyo kong balikan ang mahahalagang istoryang tumatak sa aking Reporter's Notebook. 15 drums of oil were spilled in the Pasig River 3 days ago. A PNP revamp today resulted in the relief and reassignment of 22 seats. Pag reporter ka, asahan mo ng walang tipikal na araw. Ang presidential... Kahit saan, kahit anong oras, pwede kang ma-deploy sa iba't ibang sitwasyon. You can't stop us from following! You can't stop us from following! Go! Mahihirapan na daw bumangon ng Abu Sayyaf sa pagkamatay. Nagsimula ako bilang defense reporter at matagal ding na-assign sa Mindanao. Isa sa mga di ko malilimutang coverage ay ang Damitan Siege. Dito ka! Putz! Naipit kami ng iba pang mga kasamahan sa putukan sa pagitan ng mga Abu Sayyaf at puwersa ng militar. Kayo dito may bumabagsak dito na M203. Nahanap ko po yung kasama ko media. Ay, Nasa kabila. Alikan, atras yata. Bahagi na ng war reporting ang ganitong mga panganib. Pero hindi lang sa panahon ng gyera ang nagkakaroon ng takbuhan. Secretary, Maging sa mga kaganapang pampulitika, kailangang humabol sa anumang balita. Ayan si Maki Pulido. Si Maki Pulido. kararating natin, tumakbo tayo mula sa presidential residence kung saan nagpatawag, bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Taong 2005 noong magsimula ako sa Reporter's Notebook. Grabe. Hinihintay na lang nila yung oras nung pag-alis ng lansya. Mga 2:00 daw ng hapon. Tutulak na para makatawid na papunta ng Sabah. Pangbangka naman daw to. Pero mas marami daw yung pasahero kaysa dun sa una nating napuntahan. Sa programang ito, sinikap naming bigyan ng malalimang pagtingin ang mga balita at mahahalagang issue. 131 ang bilanggo dito sa Sika Building. Karamihan sa kanila, pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf. Walang pinalalampas na kaganapan. Kung may balita, doon agad ang punta. Gaya na lamang ng tila sunod-sunod na mga kaguluhang naganap sa pagitan ng militar at mga nag-asang miyembro nito. Nariyan ang stand-off ng mga nagrebelding Marines at kasunod na pagdeklara ng state of emergency. Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika. May pumotok, biglang landslide. Pero kung minsan, hindi lang kaguluhan ang biglang tumarating. Kundi pati trahedya. Nakita ko ang baryo namin na wala nang kahit isa lang bahay. Kahit sa tirahan, wala na. Gaya ng nangyaring landslide sa barangay St. Bernard sa Ginsaugon, Leyte. Let's go! Ito yung 505th Search and Rescue
rescue crew. Sasakay sila ng traktor para matawid nila yung river kasi tatangkain nilang pumunta dun sa eskwelahan na natabunan ng lupa. Wala pa mga mga 10 sikan siguro yun. Umuugong na dyan, tapos umuusok. Isang eskwelahan ang natabunan ng lupang nauka at gumuho mula sa bundok. Tinatayang 1,800 katao ang nasawi. Andyan ho yung asawa ko sa loob ng eskwelahan. Hindi nga nakatabas dyan. Nandito ngayon tayo sa area, tapos nagsisimula na rin magdatingan yung mga rescuer. Pero ang problema, hindi alam kung saan dito sa lugar na ito nakatayo yung eskwelahan. Pero hindi pa ito ang huling trahedyang mararanasan ng bansa. Maging sa dagat, nagaganap din ang disgrasya. Malapit na mula sa Pampang kung saan tumaob yung MV Princess. Ang pagkakasabi sa atin, mga 100 meters ang layo ng MV Princess mula sa shoreline. Walang makita nga mukhang mga pista namin. Hindi ko makita yung katawan ng nanay ko. Hindi ko malaman kung buhay o patay ng nanay ko. Hindi ako aalis dito. Ang biglaang pagtakbo o paglipad kung saan may mahalagang istorya ay bahagi na ng buhay mamamahayag. Pero hindi lang giyera, trahedya at politika ang buhay ng isang reporter. Nakakapanibago itong suot na to. Dito daw sa bahay ng bangkero, nag-iipon-ipon yung mga taong sasakay para makatawid papuntang Malaysia. Ito na lang ang natitira sa Barangay Gil sa Uguan pagkatapos ng landslide. Titignan lang natin kung humane ang paraan ng pagkatay ng mga hayop. 50 katao ang tinatarget na bibisita sa World Expo. 10% nito ang inaasahang papasok sa Philippine Pavilion. Bukas daw sapat. Dahil bukod sa mga pumuputok na balita, mahalaga ring maihatid sa publiko ang mga tunay na sitwasyong nararanasan ng maraming Pilipino. Ano gusto mong trabaho? Security guard. Gusto maging security guard? Oo, bakit? Gusto ko lang. Bigat na nga yung binubuhat nila. Sobrang alikabok pa dahil sa semento. Kaya mahirap huminga. Dito sa Ilog Shato, nakasalalay ang kabuhayan ng mga bata tulad ni Rico. Mukhang madali, pero mapanganib ang trabahong ito. Hindi na lang nila pinapansin dahil mas natatakot sila na magutom.